Eto, si Bato de la Rosa, na nangako sa inyo, mga DDS, hanggang sa huli, no? Hanggang sa huli, sasamahan ko si dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, ano? Nung inaaresto na ho, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, si Bato, wala. Siya lang ata wala dun eh. Maigi pa si Bongo eh. Si Bongo at least may pa-eme. Di ba? May pa-eme si Bongo na eto, pizza payo. Uy, meron pizza payo kay dating Pangulong Duterte. Ayaw papasukin. Oh, nandoon si Bongo. Si Bato wala. Nandoon daw siya sa kabundukan, nangangampanya. No? Sabi kay Medjaldia ay aasikasuhin ko to. Baka mapigilan natin ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Siyempre, pag sinabi mong asikaso, mabilisan mo yun. From time to time, mag-a-update ka doon sa mga taong nag-aantay, doon sa sinasabi mong aasikasuhin mo para mapigilan ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Eh, ang ginawa ko, nagpatay ng cellphone eh. Oh, siguro iniisip niya, uy, Bato, sabi mo, di ba nandito yung pangalan mo sa warrant of arrest? Punta ka dito, samahan mo na ang dating Pangulong Duterte sa sa The Hague, sa ICC. Siguro ayaw hong makulit ng ganun. Pinatay yung cellphone. Diyos ko po. After ilang araw, nakita natin si Bato de la Rosa, yung mga DDS po. Kayo, mga DDS, umiiyak pa din kayo, di ba? Umiiyak kayo doon sa pagkaka-aresto after ilang araw na yun. Pero si Bato ninyo, tanungin mo ano ginagawa. Nagleletsyon na ng isang buong baboy with matching happy face at happy horse. Alam niyo yung happy horse? Red horse. O, di ba? Kaya yung mga lumabas na tawag dito? Chismis, na may nagkanulo kay dating Pangulong Duterte. Ako ho hindi ko pagkakaila sa inyo. Unang pumasok sa isipan ko, si Bato de la Rosa ang nagkanulo kay dating Pangulo. So anyway, eto po yung pangangampanya nila. Oh. Papayag ba kayo na yung day-to-day affairs ng ating buhay, ng ating gobyerno, ay pinapatakbo ng mga drug syndicates? What? Kaya pala, no? Sabi niya, doon sa mga nasa TikTok, ulitin ko yung sinabi ni Bato de la Rosa. Papayag ba kayo yung day-to-day na ginagawa ng ating gobyerno ay pinapatakbo ng mga drug syndicate? Yun daw po ang sabi ni Bato de la Rosa. Nahiya ako kay Michael Yang. No? Sino po ang nakakaalala kay Michael Yang, mga kababayan? Naputok po na sinasabi na ang negosyo ay droga. At ang sinasabi ho, mga kababayan, si Michael Yang ay may laboratorio sa Davao ng droga. Pero ano po ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Gagawin kitang advisor ko. Gagawin kitang advisor ko. Para ano po? Para kapag ka na-question, uy, hindi mo pwedeng sabihan na ano yan, na may laboratorio yan ng droga. Kasi, ano yan, dikit kay dating Pangulong Duterte yan. At si dating Pangulong Duterte ay lumalaban kontra sa droga. Hanggang ngayon no, mga kababayan, hindi pa din naman nakikita si Michael Yang eh. No po? Hanggang ngayon, wala pa din. Nung panahon nila, wala. Advisor ni Digong eh. Oh. Labas-pasok sa Malacanang, panigurado. Ang naging advisor ni Digong na isang Chinoy. Chino, no? Chinese advisor. Sabi ni Sir Rego Adventure. Correct. Nahiya kami doon sa mga pagkakataon, no? Na yun, Bato. Di ba? Tuloy. Papayag kayo niyan? Kaya sabi ni Pangulong Duterte, upakan natin ito ba to? Huwag natin ito pabayaan. Trabahuin natin ito. Grabe naman yung pag-upak ninyo. Grabe yung pag-upak nila, mga kababayan.
Di ba? Hanggang sa umabot sila sa punto na suspect pa lang ho. Pero ano na, pinaglalaban na, manlaban na, suspect pa lang. Di ho ba? Tagal namang damputin si Bato. Mamaya hintayin nyo, pakinggan nyo yung sasabihin ni Inday Sara Duterte. Tuloy. Dahil kawawa ang Pilipinas pag hindi natin ito gawin. Naubos ba, Bato? Hindi naman, di ba? Ano ang unang pangako ng dating presidente ng Pilipinas? 6 months, bigyan nyo ko ng 6 months, tapos to. Nangyari ba? Hindi. Hindi. Di ba? Hindi naman nasugpo ang droga. Nung pagkakahiling niya, nang bigyan siya ng 6 months, walang nangyari ho. Naano lang tayo, kumbaga, nadala lang po tayo nung pananalita ni dating Pangulong Duterte nung eleksyon. After nangyari na yung 6 months, nag-request ulit. Another 6 months kasi hindi namin akalain na napakalaki ng problema ng ating bansa sa droga. O di ho ba? Hanggang sa natapos po ang kanyang termino. Ayun, yung sabi ho nila na 120 plus na programa o na proyekto sa Build, 12 lang po yun natapos. Ay, naku, iba pala yun. Hindi, natapos ang termino ni dating Pangulong Duterte. Madami pa doon droga ha. Wala namang nangyari ha. Wala namang nagbago ha. Pero yung pangako nila na build nga, 120 plus na proyekto, 12 ang natapos. Bumagsak pa yung isa. 11 na lang. Di ba? Pinagmamalaki nila. Tatak Duterte tong tulay na to. No, pinagmamalaki nila yun eh. Di ba? Bumagsak ho. Ay iba na daw po ang may proyekto. Hindi na daw po Tatak Duterte yun. Nakita nyo yung mga estilo ng mga DDS, mga kababayan? Tuloy ka ba to, ha? Pagkatapos namin ginawa, anong isinukli natin sa kanya? Yun, binyahe siya sa dahig. Kaya mga kaibigan ko, ako'y nakikiusap sa inyo na sana, suportahan natin ang Duterte. Itong 10 politiko. Suportahan ang Duterte. Yung 10 politiko ang maglalabas kay dating Pangulong Duterte. Tapos nagdagdag pa kayo. Amy Marcos, tsaka Villar. Nagdagdag ho sila, no? Kawawa naman yung Marcoleta. Mga kababayan, malamang po kapag kayong, siyempre lahat po yan, wala naman doon sa 12. Si Bato lang. Si Bato lang at si Bungo. Kapag nag-push, mga kababayan, yung Amy Marcos na talagang mas marami po ang appearance with Inday Sara Duterte, papasok yung Marcos, yung Amy Marcos at yung Villar. Yung Marcoleta, ayun, nandun na sa malayo, lalong hindi makakapasok ho, mga kababayan. Ay, nako. Mas kinawawa si Rodante Marcoleta. Dapat umaangal si Marcoleta dyan no? Di ba? Kasi baka kakuha yung dalawa. O sabihin na natin, makapasok yung dalawa, Amy Marcos at si Villar. Di yung Marcoleta na nandun na. Lalo hong mapag-iiwanan yun sa 12. Na ito, na gustong maging politiko. Wag na, ayaw na ng taong bayan sa inyo. Kasi puro ganyan kayo. At nakatuon ho sila sa mga Duterte, mga bossing. Tapos na si Bato.